kapuso, ito na po ang ating hirit panahon. Aba, mga kapuso, tuloy-tuloy pa rin po ang ating cold front. Ito po ay sa Northern and Central Luzon. Ito po yung pagtataboy ng hangin sa mainit na hangin pa itaas, nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Ang Southern Luzon at Eastern Visayas ay ganun din, may cold front din po at may hanging amihan. Kaya naman po ang buong bansa magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang ating pong sunrise, 6:19 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:36 p.m. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa bang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Kahit paulit-ulit na sinasabi at nakikita sa TV, hindi pa rin natututo ang maraming kababayan natin sa banta at peligro ng pagpapaputok sa bagong taon. Kung gusto nyo hulang mag-ingay at magsaya sa New Year's Eve, eto ho ang pinakamasaya at pinaka-safe, yung mga paggamit nga ng Torotot. Kaya tara na ang pumunta sa tinatawag nating Barangay Torotot sa Tondo, kasama sina Monica at Jace Flores. Go guys! Tutut! Ayan na! Morning! Good morning! Grabe, pitin yung hininga ko doon sa Torotot. Ang hirap pala mag-Torotot. Anyway, good morning doon sa ating mga kapuso. Naku nga, 4 days na lang. At New Year na. Kaya marami talagang mga kababayan natin ang very excited. Kasama na tayo dyan, Jace. Tama. Mula dito sa Barangay 50 Zone 4, District 1 to Manila sa paggawa ng mga Torotot. Ay nako, super excited ng mga Pinoy natin na i-celebrate na ang New Year, di ba? Of course. Kaya mamaya ibibida namin ni Monica ang isang safe way na pwedeng i-celebrate ang bagong taon natin. And speaking of that, ito nga yun, ang mga Torotot. At sabi nga ni Jace, mamaya aalamin natin kung paano ba ginagawa itong talaga naman sikat at hot item ng mga Torotot. Tama. Pati mga designs, ito yung mga different designs. Nakikita natin mamaya. At bukod sa mga Torotot, mamaya meron din tayong makakasama or aalamin natin yung iba pang alternative ways para magpaingay ngayong bagong taon dahil nga iwas paputok na tayo ngayon para iwas ako na rin, in line na rin sa kampanya ng DOH na iwas paputok, iwas sakuna. Siyempre, mas safe, mas masaya i-celebrate ang bagong taon kung safe ang buong pamilya, di ba? Yes. Ay mamaya ay ipapakilala natin sila. Yes, at aalamin nga natin ang iba't iba pang alternative ways ng pagpapaingay ngayong bagong taon at syempre ang mga Torotot. Kaya lahat ng yan, tutok lang pag-uusapan natin mula po dito sa Tondo, Manila. So, back to studio muna guys! Kaya mga kapuso, tambay lang dito sa pinakamasayang pampagising sa umaga. Ito po ang Unang Hirit! Dirty bit. Dirty bit. Ang labo. Macular? Lalong lumalabo. Degeneration? Ano yun? Ang makula ay parte ng retina sa mata na kailangan para makakita. Sa pagkasira ng makula, nanlalabo ang paningin. Isang kondisyon na may iwasan pag may lutein. Lutein na nasa Optine. Ang araw-araw na pag-inom ng Optine ay nakakatulong mapangalagaan ang kalusugan ng mga mata. Iwasan ang maagang paglabo ng paningin. Optine, klaro ba? For 5 pesos. New Rejoice Quattro Sachet gives you more. More washes for beautiful hair every day. Coach, nilalagnat ka. Sakit rin ng katawan ko. Malala pa sipon mo. Paabot ng gamot. Di ubra mga to. Flu na yan. Dapat BioFlu. Ang BioFlu ay may FluTech formula na nilalabanan ng flu at mga sintomas nito. Babang ka sa BioFlu. In this fast-changing world, we always wish for the good life, for us to have a good life and share with those we love, to have the best of what life has to offer, to be the best in what we wish to be. In this fast-changing world, we can truly have the good life. Now get to enjoy good life and share it. New Zealand Creamery. Enjoy good life. Magkaalaman na. Alin ang mas sulit? Ang Tide Taba o ang bareta mo? Ibomba na yan! Wow! Ang Tide, buo pa. Ang ibang bareta, gosh, tunaw na. Nye!
Tasbo, Kitam, ang Tide Taba, mas matagal matunaw. Ang Tide, talagang wow lasting. Di pa butas ang bulsa nyo. 75 years of P&G. Dahil sa fruit salad with Nestle cream, tamang-tama mo talagang Christmas na! Christmas na! Christmas na! Ang gatas ng aso ay para sa tuta. Ang gatas ng baboy ay para sa biik. Eh ang gatas ng baka, para sa anak ko? Hindi hayop ang anak ko. Maximum height and vitamin D for strength and stability. 2-in-1 Growing Matangkatibay! 2-in-1 Growing Matangkatibay! Tangkatibay ka ba? Mag-growing na! Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Narito na mga balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa GMAnews.tv, nalagdaan na ni Pangulong Noynoy Aquino ang mahigit 1.645 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Natuwa at muling nagpasalamat ang Pangulo sa Kongreso. Sa unang 3 buwan ng 2011, asahan na raw na masisimula ng Aquino administration ang mga proyekto nito. Sa Philippine Daily Inquirer, 7 mining companies sa bansa nagbantang magsasara dahil sa umunoy pangingikil ng mga rebelding NPA. Sumbong nila magtataas ng sinisingil na revolutionary tax ang NPA ng 20 million pesos sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 15 million pesos. Sa Philippine Star, mahigit 1 milyong trabaho inaasahan para sa mga Pinoy sa taong 2011. Ayon sa Department of Labor and Employment, magmumula ang mga bagong trabahong ito mula sa industriya ng business process outsourcing, kabilang na ang mga call center. Target din ng ahensya na paramihin ang job opportunities sa sektor ng agrikultura. At yan po ang mga banner stories ngayong araw ng Martes. Samantala mga kapuso, aprobado na po ang national budget ng ating pamahalaan para sa taong 2011 matapos itong pirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang budget ng ating bansa para sa taong 2011 umaabot na po sa mahigit 1.645 trillion pesos at bukod sa mabilis na pagsasabatas nito, pagmamalaki pa ng palasyo, pinakamalaking porsyento ng budget mapupunta daw sa mga serbisyo para sa mamamayang Pilipino. At maging ang pondo raw para sa edukasyon, dinagdagan. Kaya tara na't busisiin po natin ang 2011 national budget at kung ano nga ba ang magiging ibig sabihin nito para sa atin. Kasama syempre ang ating UH resident analyst na si Professor Winnie Monsod. Good morning po sa inyo, Winnie. Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Alam nyo, very big achievement yan na napasa yung budget for 2011 before 2011. Natatandaan natin is in the past decade, siguro 6 na beses out of the 10 years, ang budget na pinasa ay tinatawag na reenacted budget. Galing pa sa the previous year. Ni Even then, the past 10 years, ang ibig sabihin nun, hindi nila natapos yung budget. Importante yung budget because that is a reflection, mga kapuso, of yung mga priorities ng administration. Tama, so talagang that congratulations are in order. Akalain mo, December, end of December. That means, mag-uumpisa na kaagad yung mga budget, lalong-lalo na yung infrastructure. Importante yon. Number 2, talagang maganda yung budget in terms of yung services for the poor. Yes. Napaka-importante yon. Yung conditional cash transfers, importante yon. Ang problema sa budget na ito, nababa ng konti yung budget for agriculture. At saka yung DPWH, ewan ko kung saan nila linagay yun. At saka yung budget for the
yung agrarian reform. Doon ang agrikultura at saka yung agrarian reform, doon po ang sektor na pinakamarami ang mahihirap. At saka magrarally na naman. Mukhang inconsistent minsan, hindi ba? Because on the one hand, you're giving them conditional cash transfers para ma-educate sila, etc. On the other hand, hindi, parang pinababayaan ang agrikultura. Kaya kanina yung banner stories mo, try to create jobs in the agricultural sector with what? What budget? Ayun ang problema doon. Sabi nga nila, madadagdagan din daw yung pondo sa edukasyon. Dapat naman. Dapat naman. Because talagang napakababa, since 1991, bumaba ang porsyento ng budget natin for education. Halatang-halata na na nagkakaroon tayo ng crisis. It's a very silent crisis because it doesn't come out right away. Kasi pag hindi na-educate yung ating kabataan, you won't know about it until they're 15 years old. Exactly. Hindi ba? Because that's when they join the labor force. Nakikita mo, wala palang napag-aralan, they have no qualifications. So talagang mahihirapan sila kumuha ng job na okay. In other words, kasi alam nyo mga kapuso, ang ating mahihirap, hindi sa wala silang job. Kaya lang, yung jobs nila, kulang ang kita. Because own employment yan, yung ating mga farmers, yung ating mga fisherfolk. Ayan ang problema. Kaya kailangan talagang meron silang pinag-aralan so that they can take advantage of, mabasa man lang yung instructions for fertilizers. Yes. Diba? Ayun. Ito mga kapuso, inimbitahan po namin si Department of Budget and Management Secretary Butch Abad para makilahok sana sa ating diskusyon, pero hindi po siya makakadalo dahil meron siyang nakaschedule na flight ngayong umaga. Pupunta siya sa Batanes, natural naman, he has to naman rest a little while. But really, the Department of Budget and the legislature must be congratulated for doing their job right. At saka finally, on time, para magsimulan natin pagpasok ng 2011. I don't know naman why we have to congratulate them, because they've been doing it the job wrong. Correct. Alright, so... Excuse me. Ako, may isa lang akong tanong. So, marami kasi nga nagsasabi because of the education budget na pagdadagdag daw, hindi na ba titawin sa tingin natin na magkakaroon ng tuition increases? No. That education, no. Budget lang yan para talaga. A lot of that is for increasing the mga school, yung mga schools. Kasi ang dami-daming pumapasok na, the population increase is such that, you have to increase your budget just to keep the state of the affairs the same. It's really bad. We have to understand na itong, for example, the reproductive health bill, that's so important because there are people who talagang cannot afford. Hindi ba? Ayun. Alright, so sana ho talagang maging maganda ang pasok ng 2011 dahil may budget tayo. Hopefully magamit yan sa tama. Ayun. Because of course, naku, nakalimutan ko ni one last thing. Okay. Ito naman ito ay medyo batikos ito. Kasi, nung senator si Pinoy at saka nung congressman si Pinoy, he always wanted oversight, lalo na yung confidential at saka intelligence funds. Akalain nyo meron na namang confidential and intelligence fund. Ang laki-laki. Nung nakita nila, napahiya sila. Kasi nakita na mas malaki pala than Gloria Arroyo's intelligence fund. So they had to reduce it. But it's still very bad. There should be transparency because ayun ang kanya ayun ang kanyang campaign promise, hindi ba? Transparency, honest and effective government. So kailangan talaga yung confidential budget na yan. Something must be done. Kailangan lumabas lahat. Alright. Okay. So, magpapasalamat na kami. Okay Happy New Year. Happy New Year, Tita Winnie. At syempre, punta na po tayo sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Presyo ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Tumaas na